Mas magaling pa nga mas sa magaling abogado. pa sa abogado. Kaya po namin napapagkwentuhan tong anong to. Baka akalaan niya masyadong mahigpit. Kasi kung minsan yung breeding ng isang tao, pero nakikita naman ng mga taga-Kabuyaw ang pag sinabing opinya, ano bang karakter ng mga opinya? Mahal ng taga-Kabuyaw. Yun ang napansin ko sa aking paglilibot. Hindi lang ito ngayon, yung mga nakaraan ko na pagharap sa bayan. Ang lagi nilang nasasabi, kilala namin ang tatay mo, mabait na tao ang tatay mo. Pero sinasabi ba nila na kamukha mo tatay mo? May mga nagsasabi. Pero hindi naman siguro kaya sa mga ng tatay ko, mas maganda na lalaki naman siguro din. May nagsabi pa siya kamukha mo si Paulo Villones. Yung matabang version ni Paul. Medyo. Marami na nagsabi, pati nga si Michael B. Nung wala pa ako salamin, Michael B. din naman. Pero buti na lang, nagsalamin ako. Naging Paulo Villones na. Okay, pag-usapan naman natin yung noon po kasi konseho pala noong 2004. Anong committee hinawakan mo noon? Sa pagkaalala ko, ang hinawakan ko noong time na yon ay Committee on Transportation and Communication. Tsaka yung Committee on Labor. Ano mga ginawa mo doon? Ang Committee on Transportation and Communication kasi more on pag-conduct ng hearings sa mga tricycle. Kasi nasa batas po natin, Local Government Code, na ang pag-i-issue ng plakisa, pag-regulate sa mga tricycle, ay nasa local government unit. Na ang nakakasiwa naman sa pag-aproba at pag-endorse ng mga plakisa ay nasa Sangguniang Bayan. Yun po yung aking hinawakan na posisyon. May mga subdivision po noon, time na yon na nagawa, na humiling po sa akin noon bilang chairman ng committee na yon na mabigyan sila ng plakisa. At nung panahon ko na yon, marami naman po tayong napagbigyan, nabigyan ng plakisa. At kung hindi po din nagtatanong, Kuya Chris, kami po yung isa sa mga unang bayan sa Laguna na nagpasa po ng isang comprehensive na transportation code. Okay. Na pati po yung pag-regulate sa jeep, regulation lang naman, hindi naman franchising, regulation sa jeep tsaka sa bus. In-anticipate na po namin na kung sakaling magkaroon ng mas malawak pa na pag-ulad ng Kabuyaw, isinama na po namin yun sa isang komprehensibong ordinansa. Na nung panahon na yun, sa tulong din po ng ibang mga miyembro ng komite, naipasa po namin yun. Kaya marami pong naging accomplishments nung time na yun sa industriya po ng transportation ng panahon yun. Sa tulong din po ng aking mga kasama at ako po bilang tagapangulo ng committee na yun. Same dun sa labor, Kuya Chris, kasi yun nga, ang alam niyo naman, dito sa lugar natin, 2nd District, ang dami niyang industriya. Doon lang sa Kabuyaw, di ba? Oo, marami diyang mga pabrika na nag-i-employo ng napakaraming mga mamamayan ng Kabuyaw. So, ang naging policy ko nung time na yon, na sinuportahan din naman nung aking mga kasamahan, kung merong mga taga-Kabuyaw na may kakayanan, para maging empleyado ng isang public ngayon, sila dapat ang priority. Na hindi dapat sila kumukuha sa ibang Kabuyaw-News muna bago iba. Kasi dapat tayo naman makinabang doon sa mga pumapasok na naman. So may ordinansa kang gano'n? Meron po tayong ipinasok na gano'ng polisiya. Na nakikinabang pa yung mga taga-Kabuyaw ngayon, no? Malaking bagay sa ating mga kababayan. Yun nga lang, ang option, kung talagang wala makuha, saka lang sila magkakaroon ng karapatan na kumuha naman sa ibang lugar. Pero sa ngayon, parang may mga programa naman na nakatutok doon sa kung ano yung pangangailangan ng mga nagmumuhunan doon sa atin sa Kabuyaw. Tsaka maganda dito sa Kabuyaw na sabi ko nga medyo traffic na rin. Pero sabi nga pagka medyo traffic na po ang isang bayan, kaakibat mo nito ang isang kaunlad na city. O kaya nga city na sila rin ngayon. City na rin August 4. August 4. Ang tatay mo Pamilya Bariling, kamag-anak namin yun. Lahi din ng Bariling. Ang kanya pong ina ay Bariling. Oo, kaya yung mga nahingi ng dugo sa amin sa Red Cross, pinadadaan nyo kay Atty. Leif. Talagang siya po tumatawag sa akin. Malaking tulong sa yung binibigay mo kay Chris na yun. Sa akin po siya, siyempre mabilis po action ko. At sabi ko nga po dito sa atin sa mga taga-Kabuyaw, kailangan ang pagpili natin ng isang kandidato yung madaling makausap, madaling hanapin, hindi yung sasabing madaling hanapin, mahirap makataptapan. Madaling lapitan. Kumatatagpuan. Kumatatagpuan yun. Kamusta si Atty. Leif sa ganong parte? Madali ka bang makita? As much as possible po, ginagawa kong visible ang aking sarili sa mga barangay.
Lagi po ako nandun sa opisina ko sa notaryo. Yun, marami talaga ako mga taong nakakasalamuhan. So yung mga magsusulisit, doon na lang pupunta. Karamihan na nagsusulisit. Tinatanggap ko din naman sila doon. Isang malaking tulong din sa ating mga kababayan. Huwag naman nilang abusuhin ang pagsusulisit. Kasi parang hanggat kaya Pero tulong. sabi ko nga dyan, alam nyo, yung ating mga kababayan, wala talagang gano'n na yata ang trend. Pero sana, kung minsan, sasalain din mabuti. Kasi yung ating mga, kaya minsan nagiging corrupt daw yung ating mga politiko, gawa nga nito na wala ng pagkunan, gagawa ng paraan. Pero pinapaunawa ko naman hanggang sa makakaya po. Yung ating mga kababayan na nakaranas ng pagtaas ng tubig, kamusta po yung mga kababayan natin? Oo, talagang marami dun sa mga kababayan natin ang naapektuhan ng habagat. Talagang ang taas po ng tubig. Nung una nga po, hindi namin nakalain na talagang pupunta na siya dun sa kabilang kalsada. Okay. Kasi lumipat pa sa kabilang kalsada? lumampas na po. At malayo pa dun sa kabila. So, ang dati po naapektuhan talaga ay yung along the shoreline. Pero mas matindi po, nung nag-umpisa nung bagyong Ondoy, hanggang dun sa kabila na po siya. Kaya marami po naapektuhan. So, nagkaroon po kami ng mga rescue efforts, pati po yung pagbibigay ng assistance sa kanila doon sa pagpapakain. Okay. Siguro sa mga evacuation centers, nagbigay din po kami. So nag-ikot ka? Opo. Yung 6 na barangay na yon, talagang sinikap ko na mapuntahan po isa-isa. At kahit pa paano, nakapagbigay naman tayo ng assistance sa mga nangangailangan natin mga kababayan. Anong sinasabi ng mga kabarangay mo pag nakikita ka pagka ganong sitwasyon? Marami doon, napapaiyak talaga sila. Kasi parang bukod doon sa sitwasyon nila na kinakaharap, parang dama mo yung paghihirap na dinadanas nila, na pag nakikita ka naman nila, parang kahit pa paano napapawi naman yung importante yung ating mga public servants kasi pag nakita ka na tumutulong, gumagawa ka ng paraan kahit pamumunting bagay, yung ating mga kababayan na na feel nila na wow, concerned tong tao sa amin na to. Kasi hindi siya sabihin, namumuliti ka lang yan, hindi po ganun. Kasi in times na mayroong mga ganyan, may mga politiko na talagang walang pakialam. Hindi na, sige, makakaraos din yung mga yan, pero may mga politiko na talagang naandyan para mag-assist. At yung ninakasalubong ko pa yung kayo na kami magbigay ng relief noon din sa Red Cross. Alam ko, nagkaroon din kayo ng... Pero, ano ang ginagawa ng pamahalaang lungsod ng Kabuyao para lalong maibsan yung, may angat yung ating mga kababayan na nabiktima doon? Noong mga panahon na yun, nagbigay talaga sila din naman ng tulong. Naglabas ng... Nag-state of calamity. Nag-declare naman kasi ng state of calamity ang probinsya. So, nagkaroon din kami ng counterpart na ordinance declaring yung 6 na barangay po na lang naman na yun under state of calamity. Na nilabas po namin yung bahagi ng calamity fund para makapagpili po ng mga pangangailangan. Una na po dyan yung mga pagkain. Okay. Mga kumot sa mga evacuation center. Kasi may mga bahay talagang lumubog na talagang totally, walang nakuhang damit o what. Magugulat ka nga, talagang lampas tao yung tubig. Kasi talagang napakalaki ng problema na yung iba doon talagang nasa tulay na lang. Okay. Kasi yun yung medyo elevated na lugar. Doon lahat sila nagkumpunan doon sa tulay kasi tumaas talaga ng grabe yung tubig. So yung negosyo nila, attorney, di ba yung mga tabing-baybay natin, nandiyan ang mga negosyo ng pag-iitik, ibang livelihood na apektuhan ng gusto. Malaking epekto. Kasi hanggang ngayon wala pa rin nakakapag-umpisa ng ganung negosyo kasi talaga napatigil sila nung time na. Marami nga doon, may mga maliliit na yung mga backyard piggery. Ang dami namatay ng mga hayop doon na sayang kasi yun ang mga pinuhunan tsaka talaga pinag-ipunan nila. Tsaka siguro piniprepare nila this Christmas sana man. Sana. Pero gumagawa naman ang lahat ng paraan, lalo kami sa aming mga kasamahan namin mga konsyal para kahit pa paano maging masaya pa rin itong ating lapit na Pasko. Lalo sa mga bata. Kasi doon sa mga iba